Matagal nang nakatayo ang araw, pero sarado pa rin ang pinto ni Lolo Su. Takot siyang may makakita. Nakakahiya ang anak mong ito. 5 kwenta, kasama ang interes, 8 hakbang. Kung hindi mo maibigay ang pera ngayon, ipapalit na lang natin sa baka. Kunin mo na ang baka sa likod bahay. Naku, ako'y napunta sa ibang panahon. Hindi pwede, Kapitan. Ang baka na iyon ang aming kabuhayan. Kung wala ang baka, hindi kami makakapagsaka. Kami ng anak ko ay mamamatay na lang. Tapos na ang pag-integrate ng alaala. Teka muna. Naku, nagsalita na ang tanga. Tay, ayos lang ako. Kapitan Wang, tama lang na maningil ka ng utang. Pero hindi mo madadala ang baka na ito ngayon. Ha 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 ha. Utang ay dapat bayaran. Ano bang alam mo, tanga? Ika-10 artikulo ng batas sa malaking pera, lahat ng pribadong utang. Ang interes ay hindi dapat lumagpas sa 3 bahagi. Ang lumagpas ay papatawan ng 80 hampas. Mas matimbang ang batas ng bansa kaysa sa patakaran ng industriya. Artikulo 3 ng batas sa malaking pera, kapag nagkaroon ng sakuna sa baha o tagtuyot, at hindi makabayad ang mga tao, papayagan silang mag-antala ng 1 taon. Kung pilitin ng nagpapautang na kunin ang mga baka at kagamitan sa pagsasaka, ito ay ituturing na pagnanakaw. Maaari silang ipatapon ng 3,000 milya. Sakto, gusto ko ring itanong sa inyo, Ginoong Gobernador. Paano naman nababawasan ng kalahati ang relief goods na ipinamamahagi sa baryo na ito? Nawawala na agad. Sige, sa 1 buwan, bayaran mo ang 8 tael na pera, kasama ang interes. Kahit 1 barya, huwag kulangin. Sisirain ko ang pangit na bahay ninyo. Anak, ikaw ba'y talagang gumaling na? Tay, gumaling na po ako. Mula ngayon, wala nang mga ngahas na apihin ang ating pamilya. Sana'y pagpalain kami ng mga ninuno. Sana'y pagpalain kami ng mga ninuno. Sana'y pagpalain kami ng mga ninuno. 8 Diyos sa 1 buwan. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Tatay, gusto kong mag-aral. Gusto kong kumuha ng pagsusulit. Naku, ang lola ko. Magagamit pa ba ang banig na ito? Sinusayang mo lang ang pera. Kung wala ang luma, darating ang bago. Huwayer, anong ginagawa mo sa hating gabi? Pumapatay ng isda, pumapatay ng isda. Ano to? Pagkain para sa patay na isda. Naku, aking ninuno. Diyos ko, nagbukas ang iyong mga mata. Naligtas na ako. Pumasok tayo sa lungsod habang sariwa pa. Kapag namatay ang isda, hindi na ito magiging mahalaga. Tara na. Nagbebenta ng isda, bilis na bumili.
Bata, hindi ka pamilyar dito. Alam mo ba ang patakaran? Ang basket ng isda at ang pagong na iyon. 200 yen, lahat sa akin na. Kunin mo ang pera at umalis ka. Ibigay mo na kay Huier. Huwag kang gumawa ng gulo. 200 yen para sa 30 kilo ng ligaw na malaking isda. Dagdag pa ang isang 10 taong gulang na pagong. Ang palda ng pagong na ito ay makapal. Matingkad na berde ang likod. Dalhin mo sa Zuixianlu. Ang may-ari ay magbibigay ng hindi bababa sa 300 yen. Boss Zhao, gusto mo bang kumita ng 100 yen sa akin? Bata, huwag kang maging bastos. Ikapitong batas ng dakian, pang-aapi at pagmamalabis. Sa pilitang pagbili at pagbebenta. 6 na pupalo, 1 taon sa bilangguan. Kung malaman ni Kapitan Wang na nangungulekta ka ng proteksyon dito, sapat na ba ang kaunting pera mo para patahimikin siya? Haha, 300 yen para sa pagong mo. Magkaibigan tayo. 350 yen na cash, bayad na. Huier, pupunta tayo sa tindahan ng bigas para bumili ng lumang bigas. At kumuha ng kalahating kilo ng taba. Hindi ako pupunta sa tindahan ng bigas, tatay. Puntahan natin ang Wenyuan Pavilion. Wenyuan Pavilion. Iyon ay isang tindahan ng libro. Hindi ito mabibili ng 600 yen. Mayroon lamang isang paraan para makabangon ang pamilyang Su, mag-aral at kumuha ng pagsusulit. Kapag nakapasa ka bilang Tongsheng, hindi mo kailangang lumuhod sa harap ng opisyal ng county. Kapag nakapasa ka bilang Xukay, malilibre ka sa sapilitang pagtatrabaho at buwis. Sige, makikinig ako sa iyo. Kahit ibenta ko lahat, pag-aaralin kita. Umalis ka na, mamalimos ka sa iba. Hindi mo ba tinitingnan kung nasaan ka? Kung madumihan ang sahig, mababayaran mo ba? Nagsasagawa kami ng negosyo. Ito ang pagtanggap ng bisita sa Wenyuan Pavilion. Wow, ang tapang ng bibig mo. Ikaw na taga-bukid, gusto mo pang bumili ng libro. Ang 4 books and their commentaries na set ay 2 tael na pilak. Ang Great Money Green ay 3 tael. Alin dyan ang kaya mong bilhin? Hindi ako bibili ng libro. Yung mga natirang basurang papel. At yung ilang lumang panulat na sira, magkano mo ibebenta? Ang tagal pala, para lang mangolekta ng basura. 10 sentimo bawat kilo. 2 sentimo bawat lapis. 10 kilong papel at 5 lumang lapis, 1 piraso. Kukunin ko ang pinakamurang ink stick. Akala ko kung sino. Ang baho ng isda naman. Siya nga pala, yung tanga mula sa baryo ng mga Su. Magaling na ang pagiging tanga mo, bakit ka pumunta sa Wenyuan Pavilion para magkunwaring marunong? Si Ginoong Zhao Huier. Gusto niyang mag-aral ngayong magaling na siya. Aalis na kami, ha. Isang tanga na hindi marunong magsulat ng sariling pangalan. Gustong mag-aral at kumuha ng pagsusulit. Hindi ka karapat-dapat, wag mo siyang ibenta. Lahat ng mga basurang papel na ito, ako na ang bahala. Iwi mo na at gawing panggatong. Opo, sumusunod kami sa utos ni Binibining Zhao. Paano ko naman po tatanggihan? Binibining Zhao. Nakatira ka sa karangyaan. Nag-aaral ng mga turo ng mga pantas. Ngunit nakikihalubilo ka sa mga ordinaryong tao. Kahit wala akong maisuot na maayos. At hindi sapat ang kinakain ko. Mayroon pa rin akong malalim na kaalaman. Bakit ka nagpapaligoy-ligoy, tanga? Karapat dapat ka bang makipagkumpetensya sa akin? Ang mga maharlika at general ba ay ipinanganak na may ganito? Akala mo ba ang pagbili ng lahat ng papel ay makakapigil sa akin? Paano malalaman ng mga maya at pipit ang ambisyon ng mga sisn? Kaibigan. Sa negosyo, nauna. Binili ko ang papel na ito. Binili ko rin ang tinta na ito. Gusto ni Ginoong Zhao na bilhin ito. Hayaan siyang magbayad ng doble. Kung hindi siya magbayad ng doble, gagawin mo ba ang negosyong ito? Ang galing mong magsalita. Hindi ako makikipag-usap sa isang hamak na tulad mo. Gusto mong kumuha ng eksaminasyon, tama. Sige, sa loob ng 2 buwan ay magkakaroon ng eksaminasyon. Tingnan natin. Ano ang magagawa mo sa eksaminasyon, hangal ka? Kapag hindi ka nakapasa,
Wala ka ng mukhang maihaharap dito. Huayer, ang anak na lalaki ni Ginoong Zhao ay kilalang henyo sa probinsya. Kung magagalit ka sa kanya, baka. Huwag po kayong mag-alala, ama. Sa pagtatanghal ng mga ideya sa loob ng 2 buwan, pagsisisihan niya ang bawat salitang sinabi niya ngayon. Huayer, kumain ka ng karne, hahanapin ko. Siyam walo siyam siyam isa siyam siyam ah. Ang katawan ay hindi makasabay sa pag-aaral, parang bakal na kalawangin. Hayaan mong tulungan ka ni Kuya Huay. Huwag ka namang magpagod ng husto. Salamat. Kapag nakapasa ako sa pagsusulit ng siyukay, babayaran kita ng karne. Sino ang naghahangad ng landas ng dakilang pag-aaral? Ang pagpapaliwanag ng kabutihan. Ang pagpapabuti sa sarili at ang pagkamit ng pinakamataas na kabutihan. Ang salitang kinmin ay nangangahulugang lapit sa mga tao. At mahalin sila na parang anak, hindi guro kung gusto mong lumapit sa mga tao. Bakit sumasakay sa sedan chair ang mahistrado? At hindi pinapayagan ang mga tao na lumapit? Kalokohan, iyon ay ang kapangyarihan ng isang opisyal. Su Shezi, gusto mo ring mag-aral? Hahaha, umalis ka na, umalis ka na. Bakit ka pa nandito? Ito ang lugar na tinuruan ng mga pantas. Ikaw na hangal ay karapat-dapat bang sumilip dito? Umalis ka na, kung alam mong lugar ito ng mga pantas. Bakit mali ang sinabi mo kanina tungkol sa dakilang pag-aaral? Ano ang sinasabi mo? Mas marami na akong kinain na asin kaysa sa bigas na kinain mo. Ayon kay Zuzi, ang kin ay nangangahulugang pagmamahal sa sarili. Pagkatapos linawin ang sariling kabutihan, dapat din itong ipasa sa iba, upang sila rin ay makalayo sa kanilang mga kasalanan. Ang ksimi ni Confucius ay nangangahulugang pagmamahal sa mga tao. Kung ganito ang isasagot sa totoong buhay, baka itapon na lang ang papel. Mga walang kwentang salita, maling katuruan at kasamaan, umalis na kayo. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Natuto na po ang inyong estudyante. Bakit ang tagal mo? Gutom ka na siguro. May naiwan akong kanin sa kaldero. Anong nangyari kay Huayer? Wala naman. Naisip ko lang na sigurado na tayo sa mundong ito. Kulang na ang isda. Ibaba ni Zhao si ang presyo sa 3 yen kada kilo. Kung ganito ang pagbebenta, hindi tayo makakabuo kahit mamatay pa tayo. May malalaking tigre at baboy ramo sa likod ng bundok ng Huayer. Sa iyong manipis na braso at binti, hindi mo kailangang makipagkita sa kanila. Maglagay ng bitag sa daanan ng mga hayop, tinatakpan ng bulok na karne ang amoy. Sila mismo ang naglalagay ng kanilang mga lid. Huayer, ang mga ugat at balat ng puno na ito ay talagang mabibili. Puno ng bundok. Kung mabibili ito, matagal nang yumaman ang mga tao sa nayon. Tay, hindi ito damo. 7 dahon, 1 bulaklak. Ang bawat ugat ay gamot. Isang banal na gamot para sa laso ng ahas. Huwag masira ang mga ugat kapag hinuhukay. Mag-iwan ng 3 bahagi ng lupa. Maganda ang hitsura para magbigay ng mataas na presyo ang butika. Hindi tinatanggap ang mga damo sa pagbili ng gamot. Hindi rin tinatanggap ang mga basang gamot na pangit ang itsura.
Ang paraan ng paghahanda nito. Ang Kiye-Zenhua ng mga eksperto. 5 taong gulang na ugat, tanggalin ang balahibo. Patuyuin sa hangin ang 3 bahagi. Magkano po, tindera? 800 yen, mataas ang kalidad. Hindi na mababa, pagkatapos ng pagbabago, 800 yen ay mataas na presyo na. Tindera, tingnan mong mabuti. Ito ay mga ligaw na puting isda. Para sa pagtigil ng pagdurugo at pagpapagaling ng laman. Ang liwanag pa lang dito ay nagkakahalaga na ng 100 yen. Sige, 1 diyaw. Pagkatapos ng 1 diyaw, gaano karaming paninda pa ang mayroon? Lahat ng iyon ay bibilhin ng Jay Shitang. Nalagas ang manok. Kulangan pa ng 800 yen. Kung dumating ng mas maaga ang wangbapi na iyon. Bukas, ibebenta ko ang balat na ito. Sapat na ang natitirang pera. 3 araw na lang ang natitira para kay tatay. Pagkalipas ng 3 araw, hindi na utang ng pamilyang Su ang sinuman. Kahit ibenta ang mga baka, hindi pa rin sapat para bayaran ang utang. Gibain na lang natin ang bahay na ito. Mabibili pa ang mga bubong at biga. Malapit na ang takdang araw ni Lolo Su. Gibain na, mababa lang ang presyo. Ngayon na, kukunin ko na ang baka mo. Bubuwagin ko ang bahay mo. Bigyan mo pa kami ng ilang araw, Kapitan. Umalis si Huer. Babalik na siya agad. Hindi makapaghintay si Ginoong Zhao. Bubuwagin ko ang bahay, hindi ang 1 tansong barya lang ang kaya nilang dalawa. Sayang naman yung matandang baka. Gusto mo bang ipamana ng suklan ang alat na ito? Itabi mo muna. Bilangin mo. Kung tama, ibalik mo ang utang. Tapos na tayo. Sandali. Mayroon pa. Mangyaring ipaalam kay Village Chief Wang na sabihin kay Zhao Wenkei. Sabihin mo sa kanya na linisin ang kanyang lead. Gusto ko ang mga lihim na plano sa Qingyi County. Ang mga lihim na plano, gusto ng hangal na ito na mag-aral para sa pagsusulit at makuha ang una. Tatay, simula ngayon. Ang pamilyang Su ay hindi may utang kaninuman. Mga ninuno, pagpalain nawa kayo. Salamat sa mga ninuno. Ha ha ha, si Su Hui ng Su Family Village, ang hangal na bully. Tama. Nasaan ang listahan ng 5 tao na magkakampi? Nasaan ang sertipiko ng pagkakampihan ni Lin Sheng? Kung wala ang dalawang ito, ang iyong paglilinis ng komunismo ay 1 piraso lamang ng papel. Mga patakaran ng distrito. 5 tao ang magkakaugnay. Kung isa ang mandaya, lahat ng 5 ay mananagot. Kailangan mo pa ng sulat mula sa matatanda na nagpapatunay na malinis ang iyong pagkatao. Mayroon ka ba nito, kaibigan? Maaari ka bang umalis? Huwag mong harangan ang daan. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Ito ba ang lugar na dapat mong puntahan? Ha 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 ha. Hindi ka makakapagrehistro kung wala kang proteksyon at kayamanan. Walang kwenta. Umalis ka na, huwag kang manggulo dito. Ha 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 ha. Ang tanging natitirang manghula sa Qingyi County, sige. Zhang. Sino ba yan? Ginugulo ang tulog ko sa araw. Kung walang pambili ng alak, huwag kang pumasok.
Uy, yung tanga sa pamilya Su. Mali yata ang pinasukan mo. Maghanap ka ng limo sa kanto. Mas maraming tao doon. Gusto kong magpatala sa pagsusulit ng county. Naghahanap ako ng mahalagang bagay. Alainan. Interesting, very interesting. You want me to vouch for you. What if you embarrass yourself in the exam? I will have the reputation as Lucian Tarnished Yiva, the education official. Name your price. 50 wen. Ano ang iniisip mo? 5 tael na kulang ng isang barya, hindi pag-usapan. At ang 4 na malas na kasama ni Hujay. Hanapin mo ang sarili mo. Wala akong pera. Kung wala kang pera, umalis ka na. Pero maaari kitang bigyan ng kayamanan. Magpustahan tayo. Ikaw ang magiging garantiya ko. Tulungan mo akong ayusin ang listahan ng mga koneksyon. Sa pagkakataong ito, ako ang kukuha ng mundo. Naloko ako ng patagong paraan. Ikaw ang aking guro. May matalas na mata ka para makilala ang mga mahuhusay. 4 na salita ay sapat na para makabalik ka sa pag-aaral. Ang tanging naiwan ng aking ina. Hindi ko nakuha ang mga bagay. Ang jade na ito ay sa iyo. Magtatrabaho ako ng 3 taon sa pantalan. Para mabayaran ang natitirang pilak mo. Shiniang, ang matandang ito ay hindi pa nananalo sa buong buhay niya. Sa pagkakataong ito, maniniwala ako sa iyo. Tungkol naman sa pagprotekta sa iyong dangal. May ilang mga matatandang scholar sa timog ng lungsod na hindi pumapasa sa pagsusulit. Gipit na nga kayo, pati pantalon nyo punit na. Painumin nyo sila ng alak. Huwag lang kayong humingi ng pabor. Kahit tawagin pa kayong tatay. Salamat, Ginoo. Kung mapapahiya mo ako sa pagsusulit. Kahit multo ako, hindi kita titigilan. Huey ano na ang nangyari sa iyo? Huwag na tayong mag-exam. Ayaw na nating mag-exam, okay. Nakakamatay ang pagbabasa ng libro. Okay lang si tatay. Mas mabuti pa kung dumugo ang labis na init. Hindi ito labis na init. Naglilibot lang ako. Gusto kong malaman ng lahat ng tao sa Kingi County. Hindi basurang putik ang pamilyang Su. Ako si Hueje. Natulog ang nanay ko. Pumunta ako ng palihim. Narinig ko kay Tiyoso na nagdurugo ang ilong mo sa pag-aaral. Ito ang mga itlog na naipon sa bahay. Pinakuluan ko na. Kainin mo habang mainit. Masyadong mahal. Ibalik mo na. Naluto na at nabalatan na iyan sa iyo. Kung hindi mo kakainin, itatapon ko na. Kuya Huay, naniniwala ako sa iyo. Makakapasa ka talaga. Bakit, pati ang dakilang si Su ay nandito para kumuha ng pagsusulit? Akala ko pa naman, nagbebenta ka ng isda sa labas ng exam hall. Ha 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 ha. Ang tatay mong dukha. Ibinigay ba niya ang lahat ng ipon niya para sa bayad sa pagpaparehistro mo? Si Ginoong Zhao ay umaasa sa kanyang sanay sa isa pagsusulit. Kung mayroon kang ganitong bakanting oras, mas mabuti pang magbasa ka pa ng ilang classics. Ang galing mong magsalita. Sana ay matapang ka pa rin mamaya kapag naghalughog na. Enye. Tanggalin mo ang sapatos. Tanggalin mo rin ang medyas.
Tanggalin mo ang damit. Ano itong mga tuyong pagkain? Mukhang ipinagbabawal na pagkain. Ay, nadulas ang kamay ko. Mahusay na si Sue. Mukhang magugutom ka sa pagsusulit mo ngayon. Ha 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 ha. Tapos ka na bang maghanap? Tapos na. Umalis ka dyan. Suhwei, Suhwei. Kumusta ang pagsusulit mo? Tapos na akong magsulat. Yenwe, detwe, denwe, ito na naman. Hindi siya makakadaan. Kung makakadaan ang batang iyon sa unang round, kakainin ko itong gilingan. Ha 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 ha. Ah, ah. Sino po si Sukingyu, si Lolo Su? Ako si Sukingyu, si Lolo Su. Si Suhuay, ang marangal na binata, ang nanguna sa unang bahagi ng pagsusulit sa Qingyi County. Nakakuha siya ng perpektong marka sa Aaron Scripture. Nasa pinakamataas na ranggo siya. Naku, wag po. Si Ginoong Su ay paborito ngayon ng punong panlalawigan. Kung yuyuko po kayo, masasayang po ang aking buhay. Sa ikalawang bahagi ng pagsusulit pagkalipas ng 3 araw, hindi siya nagtagumpay. Si Ginoong Su ang tanging pag-asa ng ating Qingyi County. Ang malaking batong gilingan ng punong bayan. Umalis na kayong lahat. Ha 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 ha. Nagpakita na ang mga ninuno. Nagpakita na. Masyado pang maaga para umiyak, ama. Hindi pa ito ang simula. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Ano ang sabi mo? Ulitin mo nga. Si Master Hui Hui, si Taijing Jaya, at ang unang buong puntos. Ang tangang hari na hindi man lang kabisado ang lahat ng apelyido, buong puntos. Ako si Taijing. Pero isa lang itong pagsasaulo. Kahit isang loro ay matututo niyan.
Pero ang susunod na pagsusulit ay para sa mga master. Iyan ang pinagdaanan ng mga anak ng ating pamilya mula pagkabata. Paano siya makakalamang? Ito ay nagkakahalaga ng 1,000 tael. Binili ko ito mula sa isang nalugmok na scholar sa kabisera, mga hula sa tula. Sa mga ito, ang tula tungkol sa ulan ay ang pinakamahusay. Suhwei, Suhwei. Sa susunod na pagsusulit, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaiba ng ulap at putik. Nahit, masyadong matindi. Bakit siya rin nagsusulat? Hindi pa kailangan ng konsepto. Itapon lang sa papel ni Suhway at sumigaw ng pandaraya. Para hindi na siya makalinis kahit pamaligo sa ilog. Kapag nahit, sira na. Basa ang damit sa ulan ng mga bulaklak ng apricot. Ang simoy ng hangin na hindi malamig sa mukha, ang simoy ng willow. Ang pinuno ng distrito ay nakagawa ng isang obra maestra. Ang ating Kingi County ay nakagawa ng isang obra maestra. Napakaganda ng hindi malamig. Ang taong makakasulat ng ganitong uri ng tula. Tiyak na may malalim na kaalaman sa puso. Ngunit ang tula ay madaling dayain. Bukas ang ikatlong bahagi ang sanaysay. Ako mismo ang magbibigay ng tanong. Kung asno o kabayo, ilabas natin para makita. Ito ay tubig. Hindi ka makakakuha ng pinakamataas na ranggo kung puro walang kwenta ang isusulat mo. Ang mahusay na namamahala sa tubig ay hindi nakikipag-agawa ng lupa sa tubig. Bagkus, nais niyang gamitin ang tubig upang salakayin ang buhangin. Ang likas na katangian ng tubig ay mabilis. Kapag nahati, mabagal. Kapag pinagsama, nakamamatay. Dahil dumadaloy ito ang paraan ng pagkontrol sa tubig. Ay dapat gamitin ang mga dike upang pigilan ang tubig. Upang gamitin ang tubig laban sa buhangin. Paano maunawaan ng isang hangal ang pagkontrol sa tubig? Tapusin.
Isang oras na lang bago matapos ang pagsusulit. Sigurado ka bang gusto mo nang ipasa? Ha ha ha. Tapos na ang pagsusulit, mahirap ba? Tay, maghanda ka na ng malaking paputok pag uwi natin. Ano? Maaaring medyo malaki ang magiging ingay nito. Bumuhos ang putik at buhangin sa dike. Nakaguhit pa sa papel. Ang pagsusulit ay tungkol sa pamamahala sa bansa at pagtulong sa mga tao. Hindi sa kasanayan ng manggagawa. May sukat pa. Ito ba ay pagsusulit para sa mga iskolar o para sa pagiging mason? Kagalang-galang na pinuno ng bayan. Ang papel na ito ay lumilihis sa tradisyon. Hindi ito gumagamit ng mga sipi mula sa mga klasiko. At hindi rin gumagamit ng mga matatalinghagang salita. Ang buong daan ay putik at mga dike. Ang mahusay na tagapamahala ng tubig. Hindi nakikipag-agawan ng lupa sa tubig. Bagkus, nais niyang gamitin ang tubig upang salakayin ang buhangin. Ginoo, ang iyong papel na ito. Isang magandang plano na gamitin ang tubig upang salakayin ang bundok. Chen Jiaoy. Alam mo ba na taon-taon ay nasisira ang dike sa Qinghe County? Taon-taon, inaayos ng mga tao ang dike. Pagkatapos ay nasisira. Pagkatapos masira, inaayos ulit. Ilang taon na akong nababagabag dito. Paliitin ang daluyan ng ilog. Gamitin ang pampang para pigilan ang tubig. Gamitin ang tubig para labanan ang buhangin. Kapag makipot ang ilog, mabilis ang agos. Kapag mabilis ang agos ng tubig, ang putik at buhangin ay dadaloy sa dagat. Kung maisasakatuparan ang pamamaraang ito, maaaring malutas ang 70% banta ng pagguho ng mga pampang sa Qinghe County. Ang balumbon na ito ay tiyak na binuksan ng patago. Su Hui. Siya ang binatang sumulat ng Xinghuayu. Siya ang anak ni Su Qingyu mula sa nayon ng mga Su. Ang kanyang mga tula ay nagpapakita ng kanyang talino. Ang diskarte ay nagpapakita ng pananaw. Ang taong makapagsusulat ng ulan ng bulaklak ng apricot ay makapagsusulat din ng pag-atake ng tubig sa buhangin na may katuturan. 3 araw bago ang anunsyo ng mga resulta. Ang napiling tao ay lihim. Hindi ito dapat malaman ng iba bago iyon. Sino ang nagkalat ng balita? Tanggalin ang kanyang opisyal na sombrero. Huwag ninyong isisi sa akin kung hindi ko isasaalang-alang ang pagiging magkaibigan natin. Mas nagiging interesante ang ikalawang pagsusulit. Si Ginoong Zhao ay mukhang masigla. Tiyak na nakapasa siya sa pagsusulit. Ang ilang tao ay may mukha pa talagang pumunta dito. Kung gumuhit ako ng pagong sa aking papel, malamang ay nagbigti na ang pagong. Ha 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 ha. Tingnan mo kung paano sila tumahimik.
ika-370, si Li Jin. ika-380, si Zhang Shiping, pangalawang ping. Si Zhang Shiping, ang kanyang anak. Uwi na tayo. ika-1-0, si Zhao Wenkei ng Qingcheng County. Binabati kita, Ginoong Zhao, parang ikaw ang inkarnasyon ng Wenku Star. ika-9, si Zhang San. ika-5, si Li Si, ika-3, si Wang Wu, ika-2, si Zhao Liu. Ang limitadong oras na lihim na kamay ngayong pagkakataon. Si Su Hui, anak ni Su Qingyu ng Su Family Village. Huay, anak, ikaw ba yan? Tatay, ako po yan. Wala nang magtatangkang mang-api sa ating pamilya simula ngayon. Hahaha, Pandaraya. Siya na 10 taon ng inutil at tanga. Paano siya nakakuha ng pinakamataas na marka? Nagdrawing lang siya sa papel. Iyon ay isang code. Gusto kong makita ang gobernador. Mahal na gobernador, si Su Hui ay isang hangal. Alam ng buong bayan. Siguradong may nag-leak ng mga tanong. Tumahimik ka, sinasabi mo bang nagtapon ako ng mga tanong? O sinasabi mo bang bulag ako? Mag-aaral na si Su Hui, bumabati sa inyong kagalang-galang na pinuno ng distrito. Mabuti. Yung tungkol sa plano sa pagkontrol ng baha. 3 beses ko na itong binasa. Ang 4 na salitang pagpigil ng tubig, pag-atake sa buhangin. 20 taon na akong opisyal. Sa unang pagkakataon ay nakakita ako ng ganito kapraktikal na sulatin. Su Hui, sumunod ka sa akin. Tungkol sa mapa ng dike, mayroon pa akong ilang detalye na nais kong itanong sa iyo ng personal. Su Hui, ako ay magtatanong sa iyo tungkol sa pamamaraang ito ng paggamit ng tubig upang atakihin ang buhangin. Saan mo nalaman ito? Sa nakaraang dinastiya, ang pamamahala sa tubig ay mas pinapaboran ang paghahati ng daloy upang mabawasan ang presyon. Ngunit nais mong paliitin ang ilog. Kung bumaha, guguho ang mga pampang. Sino ang mananagot sa kasalanang ito? Mahal na Ginoo, ang kalikasan ng tubig. Kapag mabilis, ang buhangin ay sumasabay sa agos. Kapag mabagal, ang buhangin ay lumulubog sa ilalim. Ang ugat ng problema sa baha sa Qingyi County ay hindi ang dami ng tubig. Sa pagtaas ng putik at pagtaas ng ilog. Taon-taon, ito ay nagiging isang malaking ilog. Kapag bumaha, ito ay kapahamakan. Ang pagpapatuloy ng pag-agos ay pansamantalang solusyon. Ngunit hindi nito nalulutas ang pabago-bagong agos ng tubig. Mas mabilis ang paglubog ng putik. Ito ang paraan para mapigil ang mga estudyante. Paliitin ang ilog. Ikulong ang tubig sa dike. Kapag makitid ang ilog, mabilis ang agos. Hindi makalubog ang putik. Sa halip, nadadala ito sa dagat. Kaya lumiit ang ilog. Sa tag-araw o kung kailan pwede. Sa tag-ulan, babaha ng malakas. Kaya mo bang pigilan iyan sa makitid mong dike? Magandang tanong po ninyo. Kaya kailangan, sa labas ng pangunahing dike, ay magtayo pa ng isang dike. Sa normal na panahon, pipigilan ang tubig para sa buhangin. Baha sa panahon ng tag-ulan. Ang dike ng yaw ay naglalaman ng baha. Ginagamit ang pagkakataon upang patabain ang mga sakahan sa magkabilang pampang. Gawing kapakinabangan ang kapahamakan. Gamitin ang pakinabang ng tubig upang atakehin ang buhangin nito. Mabuti. Matagal na akong namamahala sa pagkontrol ng baha. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganito kalinaw na paliwanag. Su Hui, sabihin mo sa akin ng tapat, opisyal. Ito ba talaga ang naisip mo? Ginoo, mahirap ang pamilya ng estudyante. Hindi ako makabili ng libro. Madalas akong naghahanap sa mga tambak ng basura ng mga lumang manuskrito mula sa nakaraang dinastya. Nakakuha ako ng isang hindi kilalang tala tungkol sa irigasyon. Kahit na hindi kumpleto. Ilang salita lamang.
Nagbigay ito ng malaking inspirasyon sa mga estudyante. Dagdag pa rito ang pang-araw-araw na pangingisda sa tabi ng ilog. Pagmamasid sa agos ng tubig at buhangin. At pag-iisip araw at gabi. Doon nagmula ang aklat na ito. Chen Jiaoyi. Sa tingin mo ba ngayon ay lumalayo pa rin sa tradisyon ang sanaysay na ito? Nahihiya po ako. Napakahusay mo, Suan. Ako'y isang walang silbing opisyal. Halos masira ko ang kinabukasan ng isang henyo. Patawarin mo ako, Suan. Masyado kang nag-aalala, Ginoo. Pinapanatili mo lang ang integridad ng pagsusulit. Ako, bilang isang estudyante, ay hindi maglalakas loob na magreklamo. Ito ay isang duan inkstone na ibinigay sa akin ng aking guro noong ako ay nag-aaral pa. Ito ay ibinigay sa akin ng aking guro noong ako ay nag-aaral pa. Kasama ko na ito ng maraming taon. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Bilang paggalang sa aking guro, hindi ko maaaring tanggihan ang regalo mula sa nakatatanda. Bilang estudyante, sisikapin kong mag-aral ng mabuti. Hindi ko sasayangin ang iyong pag-asa. Sa susunod na buwan ang pagsusulit sa prefecture. Magsusulat ako ng liham sa guro ng Linjiang Prefecture para irekomenda ka. At si Zhao Wencai na sumigaw sa korte at nanirang puri ay tatanggalin sa pagiging kwalipikado bilang tongsheng. Hindi siya makakapag-eksamen muli sa loob ng 3 taon. Dapat nang magbago ang kalagayan ng Qingyi County. Ah! Tatay, uwi na tayo. Uwi na tayo, uwi na tayo. Kaya ko pong buhatin si tatay. Kaya ni tatay. Hihi! Su Anshu, Kuya Su. Sa wakas, nakauwi na kayo. Buong baryo, bata't matanda, naghihintay sa pagbabalik ng Wenku Star. Hehe! Tumayo ka ng tuwid. Mayroon tayong mga hindi pagkakaunawaan kanina, Master Su. Hindi ko kayo nakilala. Napakabuti ninyo. Itaas ninyo na ang mga dala. Ito ay maliit na handog mula sa baryo. At saka, yung pinakamagandang palayan sa silangan ng baryo. Sa susunod, sa pamilya Su na ang magsasaka. Hindi na sisingilin ang upa. Kapitan Wang, opo, opo. Nandito po, nandito po. Kung hindi ako nagkakamali. Noong isang buwan, sinabi mong sisirain mo ang bahay namin. Yun! Biro lang po yun. Biro lang talaga. Para lang ma-inspire si Su Anshu na magsikap. Ma-inspire. Kaya dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Sa kabutihan mo sa pagpapakain. Hindi makakalimutan ni Su Hui. Naku, hindi dapat, hindi dapat. 2 tinapay lang naman. Hindi mahalaga. Anak, basta't magiging matagumpay ka. Basta't magiging matagumpay ka. Tiya, ito ay maliit na regalo ko. Pakiusap, tanggapin ninyo. Tapos na, ang batang Su ay nakakilala na sa pinuno ng county. Ama ni Huier, sulit na ang buhay ko. Ama, ito pa lang ang simula. Haha, Lingshan. Isang maliit na regalo. Para sa iyong anak, pambili ng mga gamit sa pagsusulat. Sana'y tanggapin mo.
Masyado kang mapagbigay, Zhao Yuanwei. Ang pagdating ninyong lahat, mga matatanda, ay lubos na pinasasalamatan ni Su Hui. Ngunit ang mga pera at mahalagang regalo na ito, pakisuyong bawiin mo na. Ginoong Su, bakit po? Hindi ba sapat? Walang nagawa, walang natanggap. Si Su Hui ay isa lamang estudyante. Hindi ko matatanggap ang ganito kalaking regalo. Bukod pa riyan, may sinabi ang kagalang-galang na punong bayan, ang pag-aaral ay dapat magsimula sa pagpapabuti ng sarili. Kung tatanggapin ko ito ngayon, paano na ang dangal ng mga iskolar sa Qingyi County? Mahusay na paglinang sa sarili ang pinagmulan. Si Su Anshu ay may mataas na moral at integridad. Ako si Zhao ay naging makamundo. Kung gayon, ang aklat na ito tungkol sa pamamahala sa tubig ng isang sinaunang iskolar. Ituring na ibinigay ko ito. Paano ang pagkakaibigan ng mga iskolar? Ang biyaya ng matatanda ay hindi ko tatanggihan. Napakahalaga ng aklat na ito. Titiyakin kong pag-aaralan ito ni Su Hui. Katotohanan. Sa buong buhay ko, Huier, ito ang unang beses na nakakita ako ng napakaraming libro. Huaije, ipinadala ito ng aking ina para sa iyo, ang mga sapatos na ito. Sabi niya pupunta ka sa syudad para sa pagsusulit. Malayo ang lalakbayin, masisira ang mga sapatos. Ang tibay ng mga sapin sa sapatos. Pasalamatan mo si Auntie para sa akin. Teka muna. Abutin mo. Masyado itong mahalaga. Hindi ko matatanggap. Tanggapin mo na lang, ito ay tanda ng pagmamalasakit. Kaya o yun, pupunta na ako sa syudad. Ito'y abuti ng kalahating buwan. O isang buwan. Ang mga gulay at manok sa bukid. Pakiusap na alagaan inyo ng iyong tiya. Ang baka ay ipapagamit muna sa inyo. Huwag kang mag-alala, nandito kami ng aking ina. Mag-aral ka ng mabuti. Hihintayin namin ang iyong pagbabalik bilang isang scholar. Tara na, Itay. Anak, tingnan mo yan. Iyan ang Linjiang Prefecture City. Maghanap muna tayo ng matutuluyan. Puno na, puno na, puno na. Ay, Ginoo, para sa pagsusulit ba kayo? Huwag ka nang maghanap, wala pang 10 araw mula sa palasyo. Ang mga inn ay nabook na lahat. Pinakamalalang dorm. 200 wen bawat tao bawat gabi. Ang mga pribadong silid ay nagsisimula sa 1 o 2 pilak. Paano na si Huier? Baka kailangan kong manirahan sa isang sira-sirang templo sa labas ng bayan ng ilang gabi. Ikaw na lang ang maghanap ng dorm. Hindi, ama. Ako na ang bahala sa pera. ₱150 kada araw. Walang tawad ang upa. Ang uling dito sa syudad ang mahal. Kagabi habang nagsisiga, sumabog ang baga. Halos masunog ang mga libro ko. Ang mayayaman kaya nilang bumili ng pilak na uling. Walang usok, walang pagsabog. Kami namang mga mahihirap na iskolar, wala na kaming magagawa. Kung sakaling bumagsak ka sa pagsusulit, at magkalat ang mga tanong. Tay, ang uling na ito ay hindi para sa pagsunog. Ito ang ating puhunan. Puhunan, ano ang magagawa ng isang sakong uling?
Ang puhunan ay may hindi pantay na pagkasunog ng uling sa merkado. May mga butas sa loob. Ang kahalumigmigan ay sumasabog at nagkakalat ng mga baga kapag nasusunog. Kung sakaling mahulog sa papel, masasayang ang 3 taong pag-aaral. Kayang bilhin ng mayayaman ang 1 o 2 pilak na uling. Pero 9 sa 10 estudyante ang hindi makakabili. Pero may paraan ako para gawing pilak na uling ang sirang uling. Anong gamot ito? May mabibili sa Beiji Pharmacy. Maaari itong magliyab at magpainit ng 6 na oras. Hindi sasabog ang uling. Nakakamangha. Mas matatag pa ang apoy na ito kaysa sa ginagamit ng mayayaman sa ating baryo. Kapatid, ang iyong uling ay walang usok at hindi nakakasakal. Walang usok at hindi sumasabog ang uling. 1 oras ang itatagal ng bawat isa. 10 piraso bawat tali. 10 piraso bawat tali. Bigyan mo ako ng 2 tali. Gusto ko rin ng 2 tali. Bigyan mo ako ng 5 tali. Ang Zhuangyuan at ang ika-4 na salita ay mukhang maswerte. At sa puso. Anak, kumita tayo ng 3 tael ng pilak ngayong araw. Ito ay simula pa lamang. Sa perang ito, hindi na kami mag-aalala sa pagkain at matutuluyan. Sa susunod, mag-aaral ako ng mabuti. Pakiusap, tatay, asikasuhin niyo muna ang pagbebenta ng uling sa mga susunod na araw. Huwag kang mag-alala, anak. Mag-aral ka lang. Ang mabigat na trabaho, ako na ang bahala. Kahit mamatay ako sa pagod, susuportahan kita para magtagumpay ka sa iyong pag-aaral. Oras na para makipagkita sa mga henyo ng fortune. Ha 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 ha. Kayo ba si Su Anshu ng Qinghai County? Nabalitaan kong nagbebenta kayo ng uling sa harap ng Gongyuan kamakailan. At kumikita kayo ng malaki. Isang iskolar na nagtatrabaho sa isang mababang propesyon. Hindi ba kayo natatakot na masira ang reputasyon ng mahistrado ng Qinghai County? Isang marangal na iskolar na nagtitinda ng gulay sa bangketa. Sa isang liblib na lugar tulad ng Qinghai County. Anong marangal na iskolar ang maaaring magmula doon? Ha ha ha, Su Anshu. Ngayong araw, ako ay nakikipagkaibigan sa pamamagitan ng panitikan. Hindi ko tinitingnan ang pinagmulan. Tinitingnan ko lang ang mga akda. Hindi ko alam kung maglalakas loob ka bang makipagpalitan sa akin. Noong unang panahon, si Baili, huwag kang maging limitado sa mundo ng pagtuturo. Huwag kang magkulong sa mga salita. Sabi ng pantas, ang marangal ay hindi limitado. Si Ginoong Liu ay nagmula sa kilalang pamilya. Malalim ang kanyang kaalaman sa tula at aklat. Hindi ba't natutunan mo lang na humusga batay sa pananamit? Ang galing mong mangusap. Dahil ikaw, Ginoong Su, ay naghahalin tulad sa mga matalinong ministro noon. Magbibigay ako ng isang tanong. Tungkol sa karbon, gumawa ng isang tula. Sa loob ng isang insenso. Dahil si Master Su ay nagsimula sa carbon. Siguradong madali lang para sa iyo. Isang insenso ay masyadong matagal. 7 hakbang ay sapat na. Makabuo ng tula sa 7 hakbang. Iyan ang kakayahan ni Cao Zijian. Naglakas loob talaga siyang sabihin iyon. Hindi na mababawi ang mga salitang nabitawan. Ayos lang. Ang nagtitinda ng uling, nagpuputol ng kahoy at nagsusunog ng uling sa bundok ng Nanshan. Ang mukha ay puno ng abo at usok. Ang magkabilang sentido ay kulay abo at ang 10 daliri ay itim. Para saan ang kinita sa pagbebenta ng uling? Para sa damit at pagkain. Nakakaawa, manipis ang aking damit. Nais kong lumamig ang panahon dahil mura ang uling. Gabi pa lang, may 1 pulgadang nyebe sa labas ng lungsod. Sa umaga, magmamaneho ako ng kariton ng uling sa yelo.
Magaling. Ginoong Liu ang tanawin dito sa Moxie. Natutunan ko na. Paalam. Ang pagiging mahusay ni Su Hui sa salita ay hindi mahalaga. Ang pagsusulit sa prefecture pagkatapos ng 3 araw ang magpapakita ng tunay na kakayahan. Si Wei Zhengxing ay nagmula sa mahirap na pamilya. Sa edad na 23, naging jinshi siya. Nagsilbi siya sa Qiong County sa loob ng 8 taon. Sa kanyang panunungkulan, nagtayo siya ng mga dake, magtabi ng mga butil para sa mahabang panahon. 3 taon na ang nakalipas, sa isang opisyal na dokumento, sinabi ko na ang mga manunulat ngayon ay hindi naunawaan ang hirap ng pagtuturo. Nagsusulat sila tungkol sa hangin at buwan. Sila ang mga uod ng bansa. Lahat sila ay sumusulat ng ang simoy ng tagsibol ay nagpapalambot. Mga magagandang salita na nagsasabing ang biyaya ay para sa lahat ng henerasyon. Ang hari ng impyerno na may bakal na mukha na ito ay 20 taon nang nagbabasa ng ganitong uri ng mga artikulo. Sawa na ako sa panonood nito. Ang mga magulang para sa bayan ay unang nagtatanong tungkol sa presyo ng bigas. Pagkatapos ay nagtatanong tungkol sa mga artikulo. Gusto niyo po bang bumaba at mag-inspeksyon? Unang nagtatanong tungkol sa presyo ng bigas. Pagkatapos ay nagtatanong tungkol sa mga artikulo. Ano po ang nakikita ninyo? Kamusta ang iyong pagsusulit, Liu Xiong? Ang magulang ng bayan. Ang tanong na ito ay parang ginawa para sa akin. Nagsimula sa Classic of Poetry, Greater Odes. Gamit ang mga turo ng lungsod na ito para magpigil. Isang tuloy-tuloy na daloy. Ang galing mo, Liu Xiong. Talagang hindi na sayang ang iyong reputasyon, Liu Xiong. Ngayon, tingnan natin kung ano pang kaguluhan ang magagawa mo. Kamangha-mangha, mga ginoo, halikayo't tingnan ninyo. Ang sanaysay na ito ay nagsimula sa Sheijing, Daya. Gumamit ng mga sipi at sanggunian. Ang ganda ng pagkakasulat. Ako'y 20 taon nang nagmamarka. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang pananalita. Ang pagsusulit sa administrasyon at edukasyon, ang Ryujayan Kauyuan. Para sa mga matatanda, ang simula ng scroll na ito ay malinaw at maliwanag. Ang biyaya ng emperador ay kasing laki ng simoy ng tagsibol. Ang mga salita ay nagpapalusog sa lahat ng bagay ng tahimik. Ang sulat kamay ay isang bihirang maliit na sulat na parang bulaklak.
Sa tingin ko, ang scroll na ito ay dapat mapabilang sa pinakamataas na ranggo. 800 salita na umaabot sa langit. Bukod sa pagpupuri sa biyaya ng emperador at paglalarawan ng kasaganaan, may nabanggit bang salitang tao? Ang pamagat ay magulang ng tao, hindi magulang ng panitikan. Sa pagpili ng mga opisyal sa pamamagitan ng pagsusulit, ang pinakamahalaga ay ang estilo ng pagsulat. Ang estilo ng pagsulat na ito ay napakahusay. Ang kailangan ko ay isang doktor na kayang magpagaling at magligtas ng buhay. Hindi isang artista na marunong lang mag-ayos ng kilay at mukha. 3 taon nang hindi inaayos ang dike ng Linjiang Prefecture. Tumataas ang presyo ng bigas ng 40%. Lagana ang mga palaboy. Ang tanong na ito ay ginawa ko para makita kung mayroon sa mga iskolar na ito. Nakakaalam kung ano ang kinakain, sinusuot, at tinitirhan ng mga tao. Ilabas ang lahat ng mga papel na nakabinbin. Ang mga magulang ng bayan ay unang nagtatanong tungkol sa presyo ng bigas, bago magtanong tungkol sa mga akda. Mahal na Ginoo, bagaman malakas ang sulat sa papel na ito. Ito ay kulang sa pagiging malinaw. Ang pagbubukas ng sanaysay na ito ay nagpapabusog sa kanila. Nagpapainit sa kanilang katawan at nagpapanatag sa kanilang tahanan. Ito ay simpleng pangkaraniwang salita lamang. Ang kaswal ay talagang kaswal. Tingnan mo dito. Ang pagbaha sa Linjiang ay hindi dahil sa sakuna, kundi dahil sa pagbara ng ilog. Dapat gamitin ang paraan ng pagkontrol sa tubig upang salubungin ang buhangin. Gamitin ang kapangyarihan ng tubig upang hugasan ang putik. Tingnan mo ulit dito. Pababain ang presyo ng bigas. Ang pagtatatag ng Changping Warehouse sa pag-aani ng taglaga sa presyong opisyal ay pagbili ng mga butil at sa tagutom ng tagsibol, pagbebenta sa normal na presyo. Sa ganitong paraan, walang pakinabang ang mga sakim na mga ngalakal. Ang bawat datos na ito, bawat estratehiya, ay tunay na mga patakaran para sa pamamahala at pagpapatatag ng bansa. Paano ito masasabing walang kabuluhan? Bawat salita ay luha at dugo. Bawat pangungusap ay nagpapakita ng katotohanan. Itong scroll ay itatalaga bilang lihim na hakbang. Mahal na Ginoo, pag-isipan ninyo itong mabuti. Kung itatalaga ninyo ang scroll na ito bilang una, at masapawan ang binata ng pamilyang Liu, bukas ay ipapahayag ang listahan. Lahat ng mga iskolar sa buong lungsod ay maguguluhan. Hayaan ninyong tawagin nila ang opisyal na ito upang magamit ang kulog, upang yumanig ang mahinang at mapagmataas na estilo ng panitikan ng Linjiang Prefecture. Su Hui ng Qinghai County. Siya ang nagbebenta ng uling, Defi. Bukas ay ipapahayag ang mga resulta. Pupunta ako mismo doon. Kaibigang Zhu, ang posisyon ng iyong tagapayo ay para sa iyo na talaga ngayon. Salamat sa inyong papuri. Tungkol sa lihim na plano, depende pa rin sa swerte. Anak, tingnan mo si Ginoong Liu, mukhang sigurado siya. Tay, kaya ba natin? Tay, naisulat ko na ang lahat ng dapat kong isulat. Ang natitira ay nakasalalay kung ang gobernador ay tunay na walang kinikilingan. I report to Father Emperor. Ah. Fuer, did you not? Father, do not worry. Look at the top of the list. Second place, Liu Zhu of Linjiang Prefecture. Young Master Liu is actually second. Heavens, who is first? Who could possibly surpass the talented Liu? Ang depensa ay si Qinghai County. Sino si Su Hui? Saan galing si Qinghai County?
Nalamangan pa si Yang Master Liu. Sinungaling ang anak ko. May lihim na plano, sino siya? Hindi ko siya nakita sa mga pagtitipon sa syudad. Ha ha ha. Hindi ako naniniwala. Bakit ang isang walang pangalan ay mas mataas sa akin? Mayroon talagang kakaiba. Gusto naming makita ang mga papel. Bakit mas mataas kay Binibining Liu? Posible bang tumanggap ng pera ang tagasuri? Huwag nang maging kapansin-pansin, umalis na. Katahimikan. Si Liuzio, isang estudyante, ay bumabati sa inyo, Ginoo. Sa aking palagay, ang aking mga sinulat ay sumusunod sa kalooban ng banal. At sumusunod sa kagustuhan ng mga tao. Ngayon, ako ay nasa ilalim ng iba. At ang nanguna ay isang walang pangalan. Hindi ako sang-ayon. Hindi sang-ayon. Sa tingin mo ba ay maganda ang iyong mga sinulat? Hindi nagmamayabang ang mga estudyante. Ngunit hindi sila natatalo sa kumpiyansa. Halina kayo. Exposed ang mga kopya ng mga papel ng tatlong nangunguna sa Wall of Fame. Para makita ng lahat ng henyo sa lungsod. Kung ano ang tunay na sulatin. Sabi ng mga pantas, ang pangalan ay mahalaga sa bansa. Ngayong ang banal na emperador ay nasa trono. Ang kabutihan ay kumakalat sa apat na dagat. Tulad ng pag-akyat ng buwan. Tulad ng patuloy na pag-ikot ng buwan. Naaalala ko ang talatang ito. Ang mga nagiging magulang ng bayan. Hindi dahil sa mahigpit na pagmamahal, kundi sa pagpuno ng kanilang tiyan, pagpapainit ng kanilang katawan at pagbibigay ng maayos na tirahan. Ito na ba ang artikulo tungkol sa pagpindot? Basura. Ang Linjiang Prefecture ay mababa ang lokasyon. Tuwing tag-init at taglagas, bumabalik ang tubig ng ilog. Ngayon, sinuri ang pamamahala ng prefecture. 12 taon na ang pagbaha. Ang mga tao ay labis na nagdurusa. Ngunit ang pamahalaan sa pagkontrol ng baha ay alam lang na itaas ang mga dike. Hindi alam na linisin ang ilog. Ayon sa pagtaya, ang ilalim ng ilog ay lumalalim ng 3 bahagi bawat taon. Kung hindi babaguhin ang paraan, sa loob ng 3 taon ay tiyak na magkakaroon ng malaking pagbaha. Dapat pigilan ang lumang paraan upang mapigilan ang pag-agos ng buhangin. May dam sa itaas. Nagtatabi si Changlin ng 10,000 tonelada ng bigas. Pero mahigit kalahati ay luma na. Nawala ang 30%. Kapag nagkaroon ng sakuna, walang bigas na maibibigay. Bakit hindi ka na bumabasa? Ang mga tula ay para sa lahat ng panahon. Ang mga tagumpay at kabiguan tanging puso ang nakakaalam. Bagaman walang maririkit na salita ang aklat na ito. Mayroon itong tunay na pagsubok sa pamamahala at pagtulong sa bayan. Bawat salita ay dugo at luha. Bawat pangungusap ay nagpapakita ng katotohanan. Ituring ang mga tao na parang sariling anak. Ganito dapat. Pinakamataas na ranggo. Nararapat lamang. Bawat salita ay puno ng dugo at luha. Bagaman hindi ko naunawaan ang panitikan. Alam ko ang nakasulat dito ay ang mga hinahangad ng aming mga ordinaryong mamamayan. Mahusay ang pagkakasabi. Ito ang tunay na panitikan. Natalo ako. Sino si Suhui? Ako po si Suhuay, ang inyong estudyante. Mabuti, mabuti. Hindi sapat na magaling ka lang sa pagsulat. Tatanungin lang kita tungkol sa plano sa papel. Lalabanan mo ba ito? Tandaan ko po ang inyong turo. Hindi ko po kayo bibigin. Unang bahagi ng pagsusulit sa probinsya. Si Suhuay ang lihim na kamay. 3 araw pa ang ikalawang bahagi. Sana ay magsilbing aral ito sa inyong mga mag-aaral. Huwag na kayong magsalita ng walang kabuluhan. Anak, nanalo tayo. Talagang nanalo tayo. Ama, ito pa lang ang unang bahagi ng pagsusulit sa probinsya. Mahaba pa ang lalakbayin natin. Narito na si Fang Yanwang.
Naway pagpalain kami ni Wenchang Dijun. Pagpalain nawa ang aking anak na si Huier, naway maging maayos ang lahat. Huier, tingnan mo. Umiikot ang abo ng insenso. Umiikot ito, magandang senyales ito. Itay, halos kalahating oras na kayong nagdarasal. Magpahinga na kayo. Suwanshu, nandyan ka ba? Tulungan mo ako. Mga Ginoo, may kailangan ba kayo? Suwanshu, pakiusap tingnan mo ang artikulong ito. Sinasabi sa chismis na pinakagalit si Fang Xuecheng sa mga sulat na parang ulo ng araw. Sinasabing nagkasala sa kanyang kamahalan. Ginamit ko ang salitang hao sa aking sanaysay. Nakagawa ba ako ng paglabag? Walang problema sa salitang hao. Ayon sa mga tala ng kagawaran ng ritual noong unang panahon, ang mga pangalan ng Jade ay hindi pinipili. Ang pangalan ng kasalukuyang banal na emperador. Kahit na may kasamang araw. Ngunit ang hao ay nangangahulugang langit. Hindi kailangan iwasan ang pangalan ng Jade. Pero ang salitang Suan ay kailangang iwasan. Kahit hindi ito ipinagbabawal ng kasalukuyang dinastya. Ito ay pangalan ng banal na ninuno. Kaya kailangan itong laktawan. At pa, ang iyong pangungusap na Dragonflies to the 9-5 ay maaaring gamitin sa mga sanaysay. Ngunit sa mga tula at awitin kung walang partikular na konteksto, madaling ituring na pag-aangkin ang trono. Baguhin sa yun ki. Baguhin ang salita dito. Burahin ang pangungusap na ito. Dito talaga. Huier, tinulungan mo sila. Paano kung pumasa sila at maalis ka? Ang tunay na malakas na ama ay hindi kailanman nagpapahalaga sa pagkapanalo dahil sa pagkakamali ng kalaban. Kung wala kang ganitong pagpaparaya, paano mo mapamamahalaan ang malawak na lupain ng dakian sa hinaharap? Emperor Wenchang, pagpalain mo ang aking anak na si Huai. Hindi ako guilty, pakawalan mo na ako. Ito na ba ang suhuay na iyon? Opo, yihe. Edukador, siya nga, ang kanyang sanaysay ay makatotohanan. Kalmado ang ugali. May potential. Praktikal ba o hindi? Malalaman sa artikulo. Kung hindi man lang masunod ang mga pangunahing patakaran. Kahit praktikal, magiging basahan lang. Galing sa probinsya. Namaya pa ang ama dahil sa kaguluhan ng mga barbaro. Ang tanong niya ay hindi para sa mga walang kwentang salita tungkol sa kabutihan. Gusto niya ng tapang. Mangahas ng malaki. Walang tiyak na plano. Walang hangganan ang pandaraya. Walang pagnanais na lumaban ang mga sundalo. Ito ang tatlong hari. Ang mga rongdi ay mga taong nasa labas ng sibilisasyon. Dapat silang turuan at gabayan ng mga pantas. Ang mapayapang kasal ay isang estratehiya na makabubuti sa parehong panig. Ang dangal ay nasa dulo lamang ng espada. Ang katotohanan ay nasa abot lamang ng malakas na pana. Ang paghingi ng kapayapaan ay magbibigay lamang ng pansamantalang katiwasayan. Tanging sa pamamagitan ng pagpatay upang pigilan ang pagpatay. Maaaring makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Ang lakas ng sulat na ito. Sige na po, Ginoo. Panyo. Sana hindi ako bibigyan ng batang iyon na nanalo ng 2 beses. Sana hindi ako bibigyan ng batang iyon. Puro na lang paulit-ulit na salita. Ang tanong ay tungkol sa pagkain sa hangganan. 10, 8 ang nag-uusap tungkol sa pagpapaganda ng kultura mula pa noong panahon ni Wende. May 2 na lang ang kailangang ipagkasundo at magbigay ng tributo. Kung makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng babae at pilak. Para saan pa ang milyon-milyong sundalong imperial?
Ipagpatuloy ang pag-inspeksyon sa mga papel. Hindi ako maniniwala na sa buong Linjiang Prefecture. Sa libu-libong mga kandidato, walang makitang kahit isang lalaki. Ang papel ng Grandmaster ay may kakaibang sulat kamay. Hindi po ako mangangahas na magpasya ng walang pahintulot ng Grandmaster. Napakayabang na salita. Ang mga nais maging marangal noon ay inuuna ang pagpaplano pagkatapos ang diplomasya. Ang pinakamababa ay ang paggamit ng sandata. Ngunit ngayon ang malaking pera ay walang tiyak na plano, walang hangganan ang pakikipagkalakalan, walang pagnanais na lumaban ang mga sundalo. Ito ay para sa 3 hari kayong mga bastos. Ang dangal ay nasa dulo lamang ng espada. Ang katotohanan ay nasa loob lamang ng abot ng malakas na pana. Mahusay. Ang batang ito ay may 1,000,000 sundalo sa kanyang puso. Ang batang ito ay may 1,000,000 sundalo sa kanyang puso. Ito ang tunay na sanaysay. Ito ang dapat na pagkatao ng isang iskolar. Mahal na Ginoo, kung hindi ako nagkakamali, ang estudyanteng ito ay nakaranas ng masamang pangyayari sa kanyang panulat. Kaya napilitan siyang gamitin ang kanyang lapis bilang pamaypay upang makapagsulat ng ganito. Hahaha, kung hindi ito pinutol, paano? Magkakaroon ng determinasyong ito na parang sinunog ang mga barko. Ako ang maglalagay ng kamay sa listahang ito bilang isang akademiko. Mayroon ba kayong tutol? Walang kapantay na pambansang bayani. Siya ang dapat manguna. Ang iyong kamay ay nagbibigay ng liwanag sa kasalukuyan. Ang iyong kamay ay tumutulong sa mundo. Ngayon, dagdag pa ang lihim na plano ng akademya. Ito ay isang xiao sanyuan. Unang beses sa loob ng 200 taon sa Linjiang Prefecture. Sa pagkakataong ito, tiyak na makukuha ni kapatid na Liu ang paksa tungkol sa mga barbaro. May malalim na pinag-aralan ang pamilya ni kapatid na Liu. Tiyak na makasusulat siya ng magagandang sanaysay. Tungkol sa lihim na plano, gusto kong makita kung sino ang karapat-dapat na makipagkumpetensya sa akin. Huier, tingnan mo ang kapatid na Liu, mukhang tiwala sa sarili. Kaya ba natin? Isinulat ko na ang lahat ng kailangan. Huwag kang magmadali. Paglabas ng resulta. Anak. Hindi, wala pa. Huwag kang magmadali, anak. Tingnan ang maling listahan. Ah, wow. Si Liu Gongzi pala ang pangalawa. Sino naman kaya ang una? Ang unang pumasok sa akademya. Si Su Hui ng Qini County. Ang unang grupo sa pagsusulit. Ang una ulit sa akademya, ang Xiao Sanyuan. Ito na yung Xiao Sanyuan na 3 beses na nanalo. Nanalo na siya, anak ko, siya ang Xiao Sanyuan. Isang beses, swerte. 2 beses, samba. Paano kung 3 beses? Makiraan po, makiraan po, makiraan po. Binabati po namin kayo, Master Su. Pagbati, Master Su, sa inyong 3 sunod-sunod na tagumpay. Parang bumaba ang diyosa ng panitikan. Master Su, kayo po ang naging pinakamataas sa 3 pagsusulit, sa county, sa probinsya, at sa akademya. Ito si Xiao Sanyuan. Mula ngayon, hindi naluluhod sa harap ng opisyal. Isa na siyang scholar. Ama, hindi ko pinahiya ang inyong pangalan. Ang bagong pinakamahusay sa pagsusulit, si San Huai Hong. Mayroon ba? Zhu Aishu. Kiao Sanyuan. Mabilis na sindihan.
CJ. Nagsasayaw ang mga ninuno. Nagsasayaw ang mga ninuno. Natanggap ni Jie Su ang balita kahapon. Lumabas siya ng 10 milya para salubungin siya. Ang estudyante, si Su Huai, ay bumabati sa inyo, kagalang-galang na opisyal ng distrito. Su Wanshu, ngayong bumalik ka na. Nagliwanag ang mukha ng Qingyi County namin. Mabuti, Su Wanshu is back. Ang makasalanang si Wang Fu ay yumuyukod kay Ji Su, dati akong maliit, bulag at walang pananaw. Nabulag ang puso ko sa mantika. Patawarin mo na lang ako, parang hangin. Ito ang 50 munang magandang lupang sakahan sa dulo ng baryo. At ang lupang kagubatan sa likod ng bundok. Handa akong ibigay ito kay Ginoong Su. Ang dalawang ito ay mga lupang minana pa ng aking pamilya. Ngayon, babayaran ko ito sa kasalukuyang presyo. Para maibalik sa tunay na may-ari. Ang pamilya Su ay tatanggap lamang ng upa. Hindi kami kukuha ng lupang sakahan ng mga tao. Sa baryo, may mga ulila at biyuda. Hindi nila kayang magbayad ng buwis. Lumapit kayo sa akin para magpatulong. Walang bayad. Sige po, Ginoong Su. Mabuti kayong tao, parang buhay na Budha. Anak kong mahal. Hindi na ba tayo kailangang yumukod sa alkalde simula ngayon? Ang mga scholar ay hindi yumuyukod sa mga opisyal. Mula ngayon, tanging ang iba ang yumuyukod. Ang ating mga ninuno ay nagpakita. Talagang nagpakita ang ating mga ninuno. Huai ang iyong pangalawang tiyuhin ay nandito rin ngayon. Matagal na siyang nagpapalibot sa pasukan ng nayon. Pinalayas ko siya. Papasukin niyo ako. Ako ang pangalawang tiyo ni Su Huai. Pangalawang tiyo ko, sino ang maglalakas loob na humarang sa akin? Qingyu, aking mabuting pinsan. Sabi ko na nga ba, ang mga ninuno ng pamilya Su natin ay nagbubuga ng usok na berde. Hindi ba't ito na iyon? Pangalawang kapatid, ikaw. Bakit ka nandito?